So alin nga bang mas maganda, si Honda Vario Evo 160 nakakalabas lang sa Honda Indonesia or si Suzuki Bergman 50 nakakalabas lang ni Suzuki dito sa Pilipinas? Aabangan mo ba si Honda Click 160 na bagong version or si Suzuki Bergman 50 na if latest and greatest yung pag-uusapan? Kaya naman sa video ito makikita natin dito na merong nag-comment about the Suzuki Bergman 15 versus Honda Click 160 Evo. Kaya naman pag-uusapan natin yan dahil nga malakas kayo sa akin. Kaya naman sa video ito pag-uusapan natin ang side-by-side comparison nito, yung specs and key features at saka yung final thoughts. Unahin na natin agad sa side-by-side comparison. Makikita natin dito for the pricing, meron ng pricing sa Suzuki Bergman 15. Una natin itong nakita sa Suzuki Columbia, ngayon nandito na sa Pinas with the price of 165,000 pesos na SRP. Samantalang kay Honda Click 160 na Evo is wala pa dito sa Pilipinas kasi kakalabas lang din ito sa Honda Indonesia. Now, if we're gonna talk about colors naman mga bossing, meron tayong 8 colorways for the Honda Click 160. Samantalang kay Suzuki Bergman 15 is 2 lang. And 2 variant na rin for the Honda Click Evo 160 na merong ABS tsaka CBS. Makikita natin dito sa kulay mga bossing, meron tayo ditong glossy purple, matte red, matte white at saka matte black for the ABS version. Tapos gray lime, black red, white red at saka blue lime naman for the CBS version kay Honda Click 160 na nasa Indonesia pa. Samantalang kay Suzuki Bergman 15 naman mga bossing, meron tayo ditong 2 colorways na inilabas dito sa Pilipinas na color white at saka color black. Pero may pangatlong kulay sana ito sa Suzuki Columbia na color silver na makikita natin dito. If ang pag-uusapan naman natin ngayon isang headlight, pareho naman sila ditong merong LED headlight, so maganda yan. Design wise, medyo gusto ko dito si Honda Click 160 pero hindi din naman nagpapahuli si Suzuki Bergman 15, so depende na sa inyo yan. If ang rear tail light naman yung pag-uusapan natin dito naman sa akin for me lumamang si Suzuki Bergman 15 kasi meron talaga siyang design na may pagka-luxury talaga compared kay Honda Click 160 na medyo nakita na natin ito sa previous Honda Click 160 na older version niya. If we're gonna talk about the instrument panel naman, dito medyo lugi si Honda Click 160 kasi naka LCD digital display pa rin, nakamukha pa rin ni Honda Click 125 version 4, ni Honda Giorno, and ni Honda Click 125 version 3. Samantalang kay Suzuki Bergman 15 naman, makikita natin dito na meron na itong TFT display. Marami kang magagawa dito modification and mas maganda yung screen nito sa broad daylight. Now, if ang pag-uusapan naman natin is ang kaniyang keyless remote system, pareho naman sila dito merong smart key system. So if technology yung pag-uusapan, goods tayo dito for both. And when we're gonna talk about the utility box naman or underseat compartment, dito naman lumamang si Suzuki Bergman 15 na merong 25 liters of utility box or underseat compartment storage. Pwede mo na kasi lagyan ito ng full face na standard helmet at saka meron na rin pwedeng maisama na bag para naman less ka na sa pagdadala kapag naglo-long ride ka, diba? As well as sa Honda Click 160 naman, meron din naman tayo ditong decent na 18 liters of utility box or underseat compartment na pwede mo paglagyan ng half-face helmet mo, especially if may backride ka. Now, if ang charging port naman yung pag-uusapan, pareho naman sila dito both na meron ng USB Type-C, so goods tayo dyan. Pero dito lumamang ulit si Suzuki Bergman 15 na merong 2 charging ports. First natin dyan is sa may glove box na the same tayo for both kay Honda Click 160 Evo tsaka kay Bergman 15. Pero yung dagdag niya dito kay Suzuki Bergman 15 is sa kanyang underseat compartment, pwede ka mag-charge din doon kasi meron tayong saksakan doon. That simply means mga bossing up, pwede tayo mag-charge ng 2 devices habang nagra-ride tayo dito sa motorsiklong ito, especially kapag ibabiyahe mo ito ng malayuan. If we're gonna talk about the fuel tank naman, meron naman tayo ditong 5.5 liters for the Honda Click 160 Evo na 8.0 liters naman for the Suzuki Bergman 15. So lamang tayo dito kay Bergman 15 mga bossing ano. Well, dito naman lumamang si Honda Click 160 na mayroong 46.7 kilometers per liter na fuel consumption estimation. Samantalang kay Suzuki Bergman 15 is 42 kilometers per liter lang. If total estimated range yung pag-uusapan, meron tayo dito ang 256.85 kilometers of total estimated range from Honda Click 160 galing sa 5.5 liters na fuel capacity multiplied by fuel consumption estimation.
If si Suzuki Bergman 50 naman, makikita natin dito na merong 336 kilometers of total estimated range galing sa kanyang 8.0 liters na fuel tank capacity multiplied by 42 kilometers per liter of fuel consumption estimation. So grabe yung fuel consumption estimation natin dito kay Click 160 mga boss, ano? Nahatak niya talaga ng medyo mas malaki pa yung kanyang total estimated range dahil dito sa kanyang fuel estimation. Now, if ang gulay board naman yung pag-uusapan natin dito naman lumamang si Honda Click 160 na meron siyang gulay board, also known as the spacious footboard. Marami pa kasing mga Pilipino sa atin dito na may gusto ng ganitong klaseng concept at a 160 or 150cc segment. Usually kasi makikita natin yung mga gulay board sa mga 125S. So good thing, si Honda Click 160 ay meron ng gulay board. So pwede natin ito malagyan ng mga pinamilhan natin galing sa mga market. Samantalang kay Bergman 15 wala tayong ganiyang klaseng feature. Pero meron naman ito ang footrest extension kasi medyo may pagka-similar ito sa mga maxi scoot na mga styling. Ngayon naman, if ang park brake yung pag-uusapan, meron naman dito Honda Click 160 Evo na wala si Bergman 15. Maganda sana to kasi pwede mo to i-park sa mga public places na may dagdag security na rin yung kaniyang park brake na feature. If ang auto start stop system naman yung pag-uusapan natin dito, pareho naman tayo ditong both na meron. So goods tayo dyan. ISS ang tawag kay Honda Click 160 which is idling stop system. Tapos kay Bergman 15 naman is stop start system. Ang auto start stop system nga pala mga bossing is nakakatulong para sa fuel consumption natin na mas makadagdag tipid kapag nasa full stop tayo on a very traffic road. So naka full stop tayo sa napaka-traffic na stoplight, the motorcycle will automatically turn off para makapagdagdag tipid sa gasolina natin. If ang hazard switch naman yung pag-uusapan natin dito, makikita natin na merong hazard switch si Suzuki Bergman 15. Makikita natin dito nasa my left handlebar niya yan. So magandang feature yan mga bossing, especially if meron tayong mga urgent or yung mga emergency na kailangan natin pumunta sa gilid, makakapagdagdag tayo ng awareness sa mga nasa likod natin. If ang tubeless tires naman yung pag-uusapan, makikita natin dito that both of these motorcycles ay meron din namang tubeless tires. So okay tayo dyan kasi napakaganda ng maitutulong natin dito, especially if ilo-long ride natin to tapos biglang nagka-aberya yung mga gulong natin. We can really say here that mas madali talagang mas ma-troubleshoot at ma-repair yung tubeless tires over the tube type na mga gulong. And lastly, if ang customization yung pag-uusapan, makikita natin dito that the Honda Click 160 na older version yung pinapakita ko dito na picture kasi I think medyo magmamatch lang naman yung mga bolts nila dito sa bagong Honda Click 160 kasi yung fairings and majority lang naman is sa mga external na modifications lang yung ginawa kay Honda Click 160. Tapos I think counting improvement lang sa numbers ng specs niya na na-discuss din natin sa kanyang specific video. So if makikita natin dito, we can assume na ganito ang customizations pa rin yung pwede mangyari sa mga Click 160 Evo if you're considering that. However, for the Suzuki Bergman 50 naman, makikita natin dito na bagong-bago itong motorsiklong ito and nung linabas, meron din siyang agad na makikita kang idea if lalagyan ito ng top box. Makikita natin dito, sobrang okay din naman siya tignan knowing that meron tayo ditong malaking underseat compartment storage plus top box ready, carrier ready na itong motorsiklong ito mga bossing. Hindi na tayo kailangan bumili ng grab bar dito na merong extension na pwede malagyan ng top box. So dagdag tipid tayo dyan for the price that you're paying for this motorcycle. Ngayon, pag-usapan na natin ng specs and key features about these motorcycles. Makikita natin dito, for the displacement, meron tayo dito ang 156.9cc displacement for the Honda Click 160 Evo na 149cc displacement naman for the Suzuki Bergman 15. Pareho nga pala sila ditong naka-liquid cooled mga bossing at saka single cylinder. Power naman for the Honda Click 160, meron tayo ditong 15.2 horsepower at 8,500 RPM for the Honda Click 160 and sa Suzuki Bergman 15 naman, meron tayo dito ang 14.2 horsepower at 8,500 RPM. Torque naman natin dito for the Click 160 which is ito yung pinaka nagbago sa specs ni Click 160 Evo na 14.0 Nm at 6,500 RPM naman yung torque for the Click 160 Evo and 14.2 Nm naman at 6,500 RPM for the Suzuki Bergman 15. Compression ratio nga pala, meron tayong 12.0:1 for the Honda Click 160 Evo and 10.6:1 naman for the Suzuki
Suzuki Bergman 15. Bore stroke naman natin dito, merong 60 by 55.5 for the Click 160 Evo and 57.3 by 57.9 naman for the Suzuki Bergman 15. So all in all, numbers wise, medyo lamang dito si Click 160 mga bossing na makikita natin dito sa displacement, sa kanyang power, sa kanyang compression ratio at saka bore stroke. Dito lamang na lamang si Click 160 if sa spreadsheet yung pag-uusapan. So if medyo nagmamatter sa itong mga numbers na to, si Honda Click 160 dapat yung medyo mas tingnan mo sa video ito. Bago naman natin pag-usapan ng key features, pag-usapan muna natin ang kanyang dimensions. Meron tayo ditong 778mm na seat height. Si Honda Click 160 samantalang kay Bergman 15 is 760mm. So if Pinoy height average yung pag-uusapan, dito lumamang si Suzuki Bergman 15 kasi medyo mas mababa ito compared kay Honda Click 160. So if your height is around 5'1", 5'2", medyo mas may advantage kaunti na 10mm si Suzuki Bergman 15. If ang ground clearance naman yung pag-uusapan, dito naman lumamang si Honda Click 160 na mayroong 138mm na ground clearance. Samantalang kay Bergman 15 is 135mm lang yung kanyang ground clearance. So medyo mas mataas kaunti dito for the Click 160. And if ang wheelbase naman yung pag-uusapan, dito naman lumamang si Bergman 15 na mayroong 1,315mm na 1,277mm lang for the Honda Click 160 Evo. Lastly, yung mga gulong nila, makikita natin dito lumamang ulit si Suzuki Bergman 15 na mayroong 110 by 80 by 14 na 110 by 80 by 14 lang for the Honda Click 160. Yung rear tires naman, meron tayong 130 by 70 by 14 for the Suzuki Bergman 15 and 120 by 70 by 14 lang for the Honda Click 160. So pareho naman sila dito naka 14 inch pero may pagka mas malapa dito si Bergman 15 over the Honda Click 160. So andito na nga tayo sa kanilang key features. Makikita natin dito that the Honda Click 160 Evo is merong single channel ABS. Para yan sa mga ABS model mga bossing ha. Tapos may CBS model tayo. Samantalang kay Bergman 15 meron tayo dito ang dual channel ABS. Naka-disc brake na rin ang harap at likod nito for both of these motorcycles. Meron tayo ditong ACG starter for both. Auto start stop. Naka-keyless tayo dito. Pero lumamang konti naman si Suzuki Bergman 15 dito na mayroong dual rear shocks na monoshock lang for the Click 160. Ayun lang. Pareho na nga rin pala sila dito na mayroong CVT auto for both of these motorcycles. Pero meron namang ESP Plus dito for the Honda Click 160 na I think walang ganyan si Suzuki Bergman 15. I think sa Suzuki is SEP, Suzuki Eco Performance. So parang walang ganyan si Suzuki Bergman 15 mga bossing knowing that this is a Rebadge motorcycle galing kay Haoju na UFR 150 or UHR. Pero dito naman lumamang kasi meron na siyang TPMS or Tire Pressure Monitoring System. So okay na okay to kasi hindi ka na medyo mas magdadalawang isip ipang long ride agad yung motorsiklo mo kasi dagdag panatag talaga yung TPMS kapag ibabiyahe mo ito ng malayuan. Pero dito nga lang tayo medyo nagkakatalo kasi meron itong weight na 150 kilograms for the Suzuki Bergman 15 samantalang kay Honda Click 160 is napakagaan. Yung CBS model niya kasi is merong 116 kilograms na wet weight and 118 kilograms naman para sa kanyang ABS model. Pero ito na nga yung pinaka-controversial na dapat natin pag-usapan. Naka 2 valves lang si Suzuki Bergman 15 na 4 valves na for the Honda Click 160. Uulitin ko mga bossing ha, the 2 valves and 4 valves, if we're gonna talk about the torque, tapos paahon, yung mga uphill, wala tayong problema for both of these motorcycles. And sa 4 valves naman, I think ang pinaka main reason ng 4 valves is yung duluhan. So if you're more into that kind of person, then 4 valves is a better choice for you. Pero if total estimated range naman, makikita natin dito ulit na lamang si Suzuki Bergman 15 na 336 kilometers of total estimated range, na 256.85 kilometers naman na total estimated range for the Honda Click 160 Evo. So for the price of 165,000 kay Suzuki Bergman 15 tapos kay Honda Click 160, pwede natin to ilagay around 115 to 120 less than kasi yung current price ng Honda Click 160 is around 108,000 yata. So we're not sure and wala pang certain pricing mga bossing ha. I'm just placing non-specific pricing for the motorcycle na ito kasi at least lang meron tayong gauging. So disclaimer na yan. Masasabi talaga natin dito that the Suzuki Bergman 15 is marami-rami naman talagang naibibigay for the price. Kaya naman for the final thoughts natin about this motorcycle, makikita natin talaga dito that the Honda Click 160 is
is a very good companion for your day-to-day, especially if dadating na yung bagong version nito dito sa Pilipinas. Pero for the Suzuki Bergman 50 naman, I think sobrang gandang motorsiklong ito na nai-offer talaga ng mga premium aesthetics and hindi nagpapahuli ng mga key features. Dalawang rear suspension, naka TFT display, naka dual channel ABS, may TCS pa, mas malaki ang kanyang underseat compartment na pwede magkasya ang standard helmet, naka top box ready pa na grab bar, mas malaki na fuel tank capacity, and better total estimated range. Lalo na if ipang long ride mo ito, meron pang kasamang footrest extension. Dito natin makikita na sobrang ganda ng nai-offer talaga ni Suzuki Bergman 15. But again, for the price of Honda Click 160 na around, masasabi natin, we can assume mag-increase yung kanyang value kasi nga bago. Tapos sa older price na Honda Click 160 is around 108. So mare-range talaga natin around 110 pataas or 108. Is the same price pa rin yung Honda Click 160. Diyan talaga natin masasabi na medyo lamang dito si Honda Click 160. Lalo na if ang dadating dito na Honda Click 160 is yung ABS model, tapos may papanatili pa nila yung pricing around the Honda Click 160 na current version na meron sa atin. Pero if hindi yan ilalagay dito sa atin, then dito lumamang talaga si Bergman 15 sa mga specs at key features. Pero if presyo yung pag-uusapan, and if ang budget mo is mga ganitong presyuhan lang ng mga Click 160, yung mga Aerox, yung mga around ganyan na mga pricing, then si Honda Click 160 talaga is a worth to wait na motorcycle. So if ako yung papapiliin, I can really say si Honda Click 160 pa rin yung gusto ko dito kasi isa talaga to sa mga kinonsider ko na motorsiklo bago ako nag Suzuki Gixxer 155. Kahit pa Suzuki pa rin si Suzuki Bergman 15. One of the reasons kasi is that meron tayong Honda RS125 Fi din. So malalapit talaga to mga brand na to sa puso ko. Pero medyo panalo dito si Honda Click 160 sa akin dito. So if ako yung papapiliin, maghihintay ako sa Honda Click 160. Pero kayo ba mga bossing, alin dito sa tingin niyo mas maganda? Alin dito sa tingin niyo ang mas sulit sa inyong pera? Pakilagay nga dyan sa comment section. And if nagustuhan niyo yung mga ganitong klaseng videos you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you in my next video.